Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Bago tayo magsisimula, lahat po tayo yumuko ang manalangin. Mabaging aming dakilang Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makinig ng inyong banal na salita. Noon kami po ay mga miserableng makasalanan, karapat-dapat sa impyerno, ngunit kayo po ay pumarito sa mundong ito upang tupusin ang mga kasalanan po natin sa pangitan ng inyong pagtanang ng banal na dugo. Ang lahat ng aming kasalanan ay tinubos na pala. Dahil sa inyong dakilang sakripisyo, ang pagtsatsaga tungo sa amin, kami po ay naligtas mula sa walang hanggang pagturusa. Nagpapasalamat po kami palagi sa inyong dakilang biyayang ito. Gusto naming sukulian ang inyong biyaya sa pangitan ng aming buhay. Kaya po, kami po ay nakatipon sa lugar na ito sa inyong harapan sa pangitan ng inyong biyaya. Samahan niyo po kami sa oras na ito upang maunawan ang inyong kalooban at upang sundin ang inyong kalooban sa pangitan ng aming buhay. So, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia. Filipos chapter 3. Filipos chapter 3 verse 13 hanggang 14 po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Filipos chapter 3 verse 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, tinutungo ang mga bagay na sa hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitihin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Nasa panibagong taon po tayo, 2025, kaya po siguro meron po kayong mga New Year resolution, mga iba't ibang plano para sa Panginoon. Kaya po, ngayon araw, pag-aralan po natin kung paano tayo gumagawa ng plano ng maayos para sa buhay Kristiyano, para sa kanyang kaluwalhatian. Si Apostle Pablo, kaya ng alam po ninyo, siya po ang isang pinakamabuting halimbawa para sa mga Kristiyano. Kaya po, suriin po natin ang kanyang mensahe tungkol sa kanyang spiritual na pamumuhay para isabuhay mga mensahe niya para sa aming Kristiyanong pamumuhay. And Filipos chapter 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Sabi dito, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na sa likuran, tinutungo ang mga bagay na hinaharap, napapatuloy ako tungo sa mitihin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang ginagawa niya, isang bagay. Kaya this one thing I do, I press toward this one thing I do. So, isang bagay lang, isang bagay. So, kaya sa loob ng ating puso, dapat meron po tayong isang bagay, wala na iba, para sa Panginoon. Kung paano ko sukulian ang kanyang biyaya ng mabuti. So, wala na iba, dapat meron po tayong isang bagay. Tapos, para sa isang bagay na ito, yung ginawa niya, but one thing I do, forgetting those things which are behind. Nililimot ko na ang mga bagay na sa likuran.
So ngayon 2025 tayo, kaya 2024, hindi kaya natin baguhin yung mga bagay-bagay 2024 dahil lumipas na ang 2024. Pero kaya natin gawin yung mga bagay para sa Panginoon mula sa ngayon hanggang sa hinaharap. Kaya forgetting, ibig sabihin, yung past ay past na. Hindi ito ibig sabihin, yung mga information, yung mga history sa ating noong panahon ay hindi importante. Ibig sabihin na ito, hindi kaya natin baguhin yung mga nakaraan. Kaya ang importante ngayon at future, yung pang importante. Kaya huwag tayong nalulungkot o nalulumpaypay dahil sa mga resulta ng dating pamumuhay. Ang importante ngayon. So huwag tayong mayabang dahil sa yung dating pangyayari. Ang importante ngayon. Okay? Ngayon tsaka future. Tapos forward po. Forward. So, muna, nililimot ko na ang mga bagay na sa likuran, tapos tinutungo ang mga bagay na sa hinaharap. Tinutungo ang mga bagay na sa hinaharap. Kaya, kailangan natin isipan ng mabuti yung mga 2025 and 2026 hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Kaya, ang importante ang ngayon tsaka future. Tapos, nagpapatuloy ako tungo sa mitihin para sa gantimpala. So, press on toward the core for the prize of the upward core of God. Prize. Gantimpala po, gantimpala. Kung ganun, ano pang pinaka-final goal? Gantimpala na. Gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Gantimpala. So, kailan po tayo magkaroon ng gantimpala? Ngayon po, o bukas po, kailan po? Sa kanyang ikalawang pagdating. So, malapit na po ang kanyang pagdating. Kung dumating ang Panginoon Jesus, lahat tayo harap sa Panginoon. So, ano pa ang magiging itsura natin sa harapan ng Diyos? Yung pang importante, no? Yung pang pinaka-goal ni Apostle Pablo. Wala na iba. Isang bagay lang ito. Ano po ang naging itsura ko sa harapan ng Panginoon Jesus sa kanyang ikalawang pagdating? Okay po? Kaya para dito, press on. I press on toward the goal. Ano po yun? The gantimpala. Yung the prize. Yung gantimpala po ng Panginoon. Kaya po, tuloy-tuloy. So, ito pa ay parang ating takbuhin sa harapan natin. Kaya 2025 din po ay mahalagang taon dahil mas malapit na po ang kanyang pagdating. Kaya po, ano po ang ating goal natin? Wala nang iba. Ano pang magiging itsura ko sa harapan ng Diyos, lalong-lalo na sa kanyang ikalawang pagdating. Kung dumating na ang Panginoon Jesus, gagantihan ng Diyos ang bawat Kristiyano ayon sa kanyang ginagawa. So, tatanungin ng Panginoon Jesus ang lahat, ano ang ginagawa niyo nasa sanlibutan pa para sa akin? Kaya po, meron po tayong pag-asa. Anong pag-asa? Yung pagdating ng Panginoon Jesus. Kaya 1 John chapter 3 verse 3, at sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya
ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya, anong pag-asa natin? Darating ang Panginoon Jesus. Darating ang Kanyang kaharian. Naglilinis sa Kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sa ibang version naman po, ang sino man may ganitong pag-asa, nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay niya tulad ni Kristo. Kaya po, dapat naging mas okay yung Kristiyanong pamumuhay natin kaysa noon. So siguro yun po ang nagiging mga target natin ngayon taon. Target. Yung final goal naman, ano pang itsura ko? Ano pang itsura ko? Naging itsura ko sa harapan ng Panginoon Jesus sa kanyang ikalawang pagdating. Nang dumating ang Panginoon Jesus, wala na iba. Ako tsaka Panginoon. So silang dalawa lang natitira. Ako tsaka Panginoon. Anong sasabihin ng Panginoon sa akin? Ano ang naging itsura ko sa harapan niya? Ito lang natitira sa bandang huli. Yung lahat ng mga bagay na sa sanibutan dati, nawawala lahat. Ito lang natitira. Ano ang ginagawa ko para sa Panginoon? Ano pang naging itsura ko sa harapan niya? So, dapat naging mabuting Kristiyano yung itsura ko sa harapan ng Diyos. So, kaya po, para dito, ano pa ang kailangan nating gawin ngayon taon next year? Tuloy-tuloy. Kaya gaya ng alam po natin, kung nakita natin na ang bansang Israel ay bumangon, malapit na ang kanyang pagdating. Habang mabubuhay pa ang mga taong ito na nakakita sa muling pagpaon ng Panginoon Jesus, darating ang Panginoon Jesus. So hindi lilipas ang lahing ito, yung generation ito. Kay 1948, May 14, ang bansang Israel bumangon. Kaya po, ngayon 2025, 2028, so yung pang 18th anniversary of Israel independence, 2028. Ibig sabihin, yung mga baby na ipinanganak sa 1948, naging 80 years old na. So ibig sabihin, kung 2030 na, lampas ng 2030, kaya po masyadong malalapit na ang kanyang pagdating. Sa pamitan ng konting nalalabing panahon, mga ilang taon, hindi natin alam kung ilang taon na eksakto, pero alam po natin na malalapit na ang kanyang pagdating. Yung pang sinabi ng Bible. Hindi kaya natin alam kung kailan po yung pagdating ng Panginoon Jesus ng eksaktong petsa, pero ang lapit na po ang kanyang pagdating. Kaya po mahalaga po yung ating oras ngayon, kada araw, kada linggo, kada buwan, ngayon taon din po, lahat. Kaya kung meron po tayong ganitong pagkasa, dapat nagsisikap tayo na maging malinis, nagiging maayos yung ating buhay Kristiyano, so tulad ng Panginoon Jesus. To imitate Christ Jesus. Yung ating goal ay sana yung itsura ko ay nagiging kagaya ng Panginoon Jesus sa pangitan ng ating paglilingkod sa Kanya ng lubos. Kaya po, Ikalang Timoteo chapter 4 verse 7 hanggang 8, kanina yung Pilipos naman, chapter 3:13 naman, ito po ang patotoo o mensahe ni Apostol Pablo habang mabubuhay pa siya sa mundong ito para sa ministry ng Diyos. Ikalang Timoteo naman, halos huling mensahe ni Apostol Pablo
bago siya ay babalik sa Panginoon. Kaya anong patotoo ni Apostle Pablo para sa atin? Verse 7, nakipaklaban ako ng mabuting pakipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko na ang pananampalataya. Kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran, ay ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nangahangat sa kanyang pagpapakita. So ito pa ay mensahe ni Apostol Pablo para sa kanyang matatakumpay na Kristiyanong pamumuhay. Malapit na ang kanyang katapusan, physical. Pero ito pang pasimula ng kanyang eternal glory in the heaven. Makipaglaban ako ng mabuting pakilaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Ingatan ko na ang pananampalataya. Kaya meron po siyang puktong ng katuwiran. Kaya po kung tapos na yung isang yung school year, meron pong awarding ceremony, mo top 1, most excellent, meron pong awarding ceremony. No? So hindi lamang sa akin, kundi sa lahatin naman sa mga hangat sa kanyang pagpapakita. Si Apostle Pablo sa kanyang Kristiyanong pamumuhay, 100%. Kaya meron siyang 100% success na. Kaya magkaroon siya ng putong ng katuwiran. Hindi ito ibig sabihin Apostle Pablo ay perfecto na sa kanyang sarili. Siyempre kung walang biyaya ng Diyos sa kanya, so impossible itong nangyari. Kunti sa lahat din naman ng mga nangahangat sa kanyang pagpapakita. So hindi naman ito para kay Apostle Pablo, kundi para sa ating pong lahat. No? Meron po tayong ating sariling takbuhin, pero mula sa Diyos. So tapusin natin ang ating takbuhin ng maayos, kahit mula sa ngayon. Kaya ito pa ang dapat naging ating goal. So, meron po bang ibang goal sa ating buhay? Sa mga hindi ligtas naman po, mo trabaho, mo aral, mo o negosyo. Meron silang kanyang sariling magkamundong goal na walang kabuluhan. Pero sa ating naman po, wala na po iba. Ano pa ang magiging itsura ko sa harapan ng Diyos? Yun pa ang nagiging ating goal. Kaya po para dito, dapat meron po tayong seryosong usapan. Lucas chapter 14 verse 28 hanggang 33, sapagkat sino ang sa inyo na nagnanais sa maktayo ng isang tore, ang hindi muna uupo, alamin ang magugugol kung meron siyang sapat upang matapos nito. Ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos nito. So ibig sabihin meron po siyang sapat na yun? Budget, sapat na oras, sapat na yung mga labor, lahat. Baka kung may lagay na niya ang pundasyon at hindi makayang tapusin, may pasimula. January, okay. February, sana okay din. March, April, May, June, July, hanggang sa December, hanggang sa kanyang pagtating. Kaya, uupo kayo muna, alamin nyo muna kung sapat na ba yung lahat. So, nagsimula ang taong ito na magtayo na hindi na kayang tapusin. Sana dapat hindi po ito nangyari. Kaya para sa pagtatayo ng isang gusali, na gaya ng ganito, mga ganyan, dapat meron po tayong maayos na plano para sa lahat. So meron pong mga gusali na itinayo ng tao na walang plano, wala pong ganyan, impossible na, no? Kung meron pong ganyan, sa bandang huli, magkaroon sila ng problema.
Kaya po, sinabi ng mga tao sa mundong ito, yan ang illegal. Illegal pa. Tapos, Lucas chapter 14 verse 28 hanggang 33, Lucas chapter 14, kasunod po, ang sinong hari na pumunta sa pakipagdigma laban sa ibang hari, ang hindi muna upo, mag-isip kung siya ang may 10,000 kayang humarap sa may 20,000 na dumarating laban sa kanya. Kung hindi, iba na daw yung plano. Kaya po, ano ang punto sa mensahe ng Panginoon Jesus? Dapat isipan natin ito ng seryoso, ng mabuti. Ano pa ang budget natin? Ano pa ang kailangan natin gawin? Dapat maayos po yung plano. Dapat malinaw po yung ating goal at target lahat sa ating buhay. Kaya sa huling verse po ito, verse 33, kaya ang sinuman sa inyo na hindi maktakuwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Para sa pagtatayo ng gusali, para sa mga giyera, para sa pakipalaban sa kanyang kaaway, kailangan po yung detalyadong plano, kailangan pong itong isipan ng seryoso, ng mabuti. Paano naman yung Kristiyanong pamumuhay? Ito din po ay sabi ng doon sa 1 Corinto chapter 3, ito pa ay pagtatayo ng gusali na. Tapos ito pa ay espiritu na giyera din po. Gaya ng Efeso chapter 6. Kaya po, dapat seryoso po yung ating usapan tungkol sa plano, tungkol sa yung Kristiyanong pamumuhay, lalong-lalo na mula sa ngayon hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Dapat detalyado na po yung ating usapan tungkol sa mga plano. Kaya New Year Resolution, maganda po, kaya meron po kayong isang New Year Resolution, mga ano-ano. Pero sapat na po ba ito para sa ating Kristiyanong pamumuhay? Kay Lucas chapter 10 verse 27, sumago siya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos na ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo sa inyong kapwa, ng gaya ng inyong sarili. Buong puso mo, buong kaluluwa, buong lakas, buong buhay, buong oras, buong pag-iisip mo. Ibigin mo ang Panginoon. So ito pa ang ating budget dapat, no? Bahagi lang yung ating isip, bahagi lang yung ating buhay, bahagi lang yung ating puso, bahagi lang yung ating oras. Kung ganon, impossible na ito. Yung pang mensahe ng Panginoon Jesus. Kaya dapat ibigay natin ihandog natin ating puso mismo muna, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isip, buong buhay para dito. So kung ganon, magkaroon tayo ng maayos na yung plano, ang lakad sa ating buhay para sa iisang goal. Wala na ibang goal. Yung mga ibang goal po ay walang kabuluhan, hangar na bagay ito, dahil lahat po ito nawala. Maliban sa ano po? Ano pang nagiging itsura natin sa kanyang ikalawang pagdating? Kaya po, Kaikan chapter 6 verse 6 hanggang 8, pumaraon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad. Ikaw ay kapantas, bagamat walang puno, tapos takapamahala o pinuno, nakahanda ng kanyang pagkain sa taka-araw at tinipon ang kanyang pagkain sa anihan. Pumaraon ka sa langgam, ikaw na tamad. Yung isang kaaway natin para sa ating Kristo na pamumuhay, ano po? Katamaran. Ano pa ang katamaran? No? Kung hindi tayo matutupad ang mga dapat
yung mga bagay na dapat nating gawin sa tamang oras, so tamang paraan, yun pa ang ibig sabihin ng katamaran, no? Kunwari, meron pong isang security guard, yung trabaho niya, yung schedule niya, 6 a.m. hanggang sa 6 p.m. Yun ang dapat pumasok. Kung hindi, masasabi natin na tamat na, no? Pumasok siya mga 9, alis siya mga 5. Siyempre, hindi po ito tama. Kaya masasabi natin na ito ay tamad. Tamat na siya. Tinatamat siya. So, tinatamat niya ang kanyang sarili sa kanyang tungkulin. Dapat hindi po tayo ganito bilang Kristiyano. Kaya bakit yung langgam ay masipak na? Naghahanda ng kanyang pagkain sa tak-araw, tinitipon niya ang kanyang pagkain sa anihan. Anihan, tak-araw. Para sa ano po? Taklamik. Taklamik naman po, malayo pa ang taklamik. After 6 months pa, ganyan. Sa Korea, meron pong taklamik, November, December. So, araw naman, June, July. So, inihanda niya yung pagkain nila 6 months advance. Kaya nang dumating ang taklamik, walang problema sa kanila. So, kaya nagmamadali po sila. Inihanda niya po nila lahat ng mas maaga. Kaya darating ang Panginoon Jesus. Kailan po? Bukas po? Hindi pa. Siguro. Hindi pa. Siguro bukas na. No? Medyo malayo pa. May oras pa tayo. Ano pa ito? Tamad. So ngayon dapat ihanda natin ng maigi ng lahat para sa kanyang pagdating araw-araw. Yung pang ibig sabihin ng mensaheng ito na gaya ng langgam, dapat masipag tayo sa ating buhay Kristiyano. Malayo pa, pero ngayon kailangan natin sikapin yung para tapusin yung lahat ng mga kinakailangan sa araw na ito para sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya Kawikaan chapter 21 verse 5, ang mga plano ng mamasipak patungo sa kasaganaan, ngunit ang bawat nagmamadali ay humahantong lamang sa kasalatan. Anong ibig sabihin po ito? Ang bawat nagmamadali, ang mga masipak, ang bawat nagmamadali humahantong lamang sa kasalatan. Yung mga tamat, nagmamadali po sila kasi gumising siya ng late na siya sa gumising. Tama po? Kaya, dapat gumising ako sa mga 5 a.m. pero 6 na. Kaya nagmamadali sila. So, exam. Dapat ihanda natin yung exam ng advance, ng maayos. So, bukas pala yung exam. Walang preparation. Nagmamadali siya. No? Kaya maagang preparation. Ang mga plano ng masipag ay patungo sa kasaganan. Kasi may plano siya. Ibig sabihin, yung preparation niya, maaga na. Kasi 1-year plan, ngayon meron pong plano sa church, ano-ano, tama po, ng detalyado, patungo sa kasaganaan. Okay po? Kaya paano naman yung ating Kristiyanong pamumuhay? Dapat, maayos po yung ating goal, target, yung iba-iba pa yung ating plano ng detalyado. Kaya, paano tayo gumagawa ng mabuting plano para sa yung ating mahalagang goal, heavenly goal?
So Lucas chapter 16 verse 8, ang pinuri ng Panginoon ng madayang katiwala sapagkat siya ay gumagawang may katusuhan. Sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito higit na tuso sa pakitungo sa sarili nilang lahi kaysa mga anak ng liwanag. So ibig sabihin, sa ibang version, nang malaman ng mga amo na ginawa ng madayang katiwala, pinuri niya ang kanyang katiwala. Dito sa baba po, no? Dahil kumilos ito ng may karunungan. Sapagkat mas marunong ang mga taong makamundo kaysa mga taong naliwanagan sa tungkol sa Diyos. Marunong sila sa kanyang sariling negosyo, pero makamundong, makasanibutang negosyo ito. Pero yung mga anak ng Diyos, hindi sila marunong sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. So yung pang punto na ito. Marunong sila, meron silang karunungan kaysa pansanibutang bagay na ito. So ano pa ang karunungan nila? Ibig sabihin, meron pong isa pang mensahe na dito, kunin mo yung mga karunungan nila, isabuhay ito para sa spiritual na bagay. Kung meron, siyempre, kailangan natin i-upgrade yung karunungan nila para ito pa ay nagiging spiritual. Kaya sa mundong ito, meron pong mga paraan para magkaroon sila ng magandang goal, magandang plano. Smart cord daw, smart cord. Anong tinutukoy nila? Specific. Yung goal dapat specific. Initial po ito, smart. S, specific. M, measurable. A, attainable. R, relevant. T, timely, time-bound. Dapat specific na ito. Dapat ito natin sukatin. Dapat ito natin nakuha. Dapat ito pa may relation sa ating spiritual na pamumuhay. Tapos, dapat meron pong mga time schedule para magpapatuloy tayo araw-araw. Kaya specific, measurable, achievable, realistic, and timely. So, sa pangitan ng prosesong ito, magkaroon sila ng magandang plano para nakaabot sila sa goal. So, meron po silang isang halimbawa na ganito. Specific, I'd like to start training every day to run 10 kilometers. Measurable dapat, yung distance from my house to Barangay Hall, 250 meters. Kaya back and forth, 500 meters na. Yun na lang gamitin. Attainable, I already learned 1 kilometers. Kaya kong itong gawin. Relevant, syempre ito pa ay mabuti para sa ating kalusugan. Time-bound, hanggang kailan? Hanggang next year. 10 kilometers marathon, June 2026. So, kaya nito. Kaya araw-araw, balik-balik sa Barangay Hall. So, dapat meron pong ngayon buwan, 1 kilometer muna. Next month, 2 kilometers. Next month, 3 kilometers. Parang ganon. Para nakaabot siya sa 10 kilometers. So, gaya nito, para nagiging best Christian sa harapan ng Diyos, sa kanyang ikalawang pagdating, para magkaroon tayo ng gantimpala na dakila sa kanyang harapan, sa Bema, Judgment Seat of Christ. So, ano pa ang kailangan kong gawin? So, meron po tayong goal na. Meron po tayong goal. Hindi 10 kilometers running, hindi na ito goal natin. So, yung goal natin, kung sabi natin ang goal, ito pa ay final. Nasaan yung final? Doon po sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Yung pang final. Para dito, ano pang kinakailangan ngayon araw, ngayon taon? So, words of God, fellowship, prayer, evangelism. Ito pa ay pinaka-importanteng mga bagay para sa ating Kristo ng pamumuhay. Anong gagawin para dito?
Kaya kung sinusuri natin ang mga sistema ng GOR, meron pong GOR. Tapos para nakaabot sila sa GOR, meron pong strategy and project, and tapos araw-araw na may trabaho, mga tactics and task. So, strategy, ito pa ay mga sub-GOR daw po, sub-GORs, mga project para sa final GOR. Tapos yung tactics naman, mga achievable task and tours. So, sinabi nila, day-to-day task. So, sa ibang paraan, strategic goals, tactical goals, operational goals. Kaya meron pong sub-goals. Sinabi ng iba, ito ang target. Meron po tayong goal, tapos more goal, target 1 to 3, para nakaabot sa final goal. Tapos meron po tayong day-to-day operational goals, day-to-day task. Kaya 11 tips how to achieve SMART goals. Be specific. Kaya mula sa baba po, choose goals that are important to you. Ano pang goal nila? Siyempre, makamundong, makasanibutang, mitihin. So, walang kabuluhan nito para sa atin. Yung goal natin, wala na iba. Ano ang naging itsura ko sa kanyang pagdating? Tapos, focus on the process para dito. Measurable, attainable, relevant, ito pang mga proseso. Tapos, baba proseso, i-evaluate yung tama ba yung goal, yung prosesong ito. Tapos, mga sub-goals, target, action plan, and deadline, time-bound. Hanggang kailan? Hanggang sa ikalawang pagdating ng hindi natin alam kung kailan siya darating. Kaya, pwede natin magkaroon ng mga 5 years score, 7 years, mga ganun po. Kasi medyo malapit na po ang kanyang pagdating. Hanggang sa 7 years, anong gagawin ko? Mula sa ngayon, 2030, 2032, anong gagawin ko? Para mas sigurado, 5 years na lang hanggang 2030, anong gagawin ko? Ano ang dapat naging itsura ko? Kaya po, para naging mas detalyado po yung ating plano, anong sinabi nila tungkol sa goal? Goals are higher level statements than objectives. Objectives naman describe the measurable contribution of transport system to achieving the goals. Targets are specific desired outcomes. Target, objectives. Goal is broad statement. Tapos, providing direction. Anong tamang direction, di ba? Yung tamang direction natin, wala na iba sa Panginoon, sa kanyang pagdating. Ang target is specific, measurable milestone set to achieve progress toward the goal. Kaya meron po tayong goal, tapos meron po tayong mga proseso na sinasabi ng iba na system na ito, system. So para sa kanyang negosyo, ginawa nila yung ganitong mga system, parang ganitong idea. Para nakaabot tayo sa goal, dapat meron po tayong proseso, progress. Para progress na ito, dapat meron po tayong sistema daw. You don't need better goals, you need better systems. Meron po tayong goal na, wala na ibang goal. Sa kanila din mo, meron silang mga goal daw. Pero sa atin po, talagang ito pa ay tunay na goal. So una, dapat magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. Kung meron na po tayong kaligtasan, kung ligtas na po tayo, ano pang kasunod na goal? So sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, ano ang naging itsura ko sa harapan niya? Ito pang goal natin. So para dito, ano pang sistema dapat? So goals tell you where you want to go. They are focused on tomorrow. System tells you what you need to do every day, today. System is then designed to make it easy for you to regularly repeat the necessary task. How? Kaya yung katangian ng mga system, small and consistent. Kaya meron pong isang halimbawa, do you want to lose 30 pounds by May? Eat 2 healthy meals, small, per day, kaya small, consistent. Exercise for 30 minutes more, every other day, consistent. So small and consistent. Ito pa yung naging sistema, ito pa yung naging day-to-day task.
para nakaabot tayo sa goal. Kay Bible reading plan, small and consistent. Tapusin natin ito talaga. Unahin natin ito. Kaya kung goal lang, hindi ito sapat. New Year resolution, meron pong mga small goal, target. Para dito, dapat may proseso. Dapat meron po tayong sistema na detalyado. Goals, kung meron po tayong goal lang, wala daw tayong mga bunga sa ngayon. Commit to a process, not a goal. Kung meron po tayong goal, so dapat meron po tayong proseso, alinsunod sa goal, mag-focus tayo sa proseso ng araw-araw. So immediate result, impulse plena. So meron po tayong mga maliliit na result, feedback, mamaya po ito feedback. Build feedback loops each Friday. We cannot predict the future, we cannot control everything, kaya meron po tayong mga iba-ibang resulta. Dapat para dito may feedback tayo. So ito po ay galing sa kanila, meron pong mahalagang lesson, tapos kaya natin isabuhay, i-apply sa ating creation ng pamumuhay. Ito patating sa feedback, yung ating pagsisisi, yung ating prayer, yung na may pananampalataya, tapos i-upgrade natin yung ating plano ng maayos. Kaya none of this is to say the goals are useless. However, I found that goals are good for planning your progress in system, good for making actual progress. Goal can provide direction, even push you forward in the short time, but eventually well-designed system always win. Kaya po, committing to the process, what makes difference? Losers have goals, winners have system. Hindi ito ibig sabihin, hindi kailang goal. Losers have goals only. Siguro, ayun pang tama. Kaya po, goal-getting system. Magkaroon tayo ng goal, kasama ng system na. Paano po? Meron pong proseso daw na ganito, identified area. Una, kailangan yung area. Yan, para sa ating Christian ng pamumuhay din po, meron po tayong goal. Para dito, meron po tayong area. Kunwari, ano po yon? Sa dito naman, sa makamundong area na po, wealth, health, social, relationship, learning, growth, and play. Tayo naman po, ano po, mo health, mo kasama na, pero relationship, siguro fellowship, ano po, words of God, fellowship, prayer. So, ito pa, spiritual na area. Tapos, locationally, saan-saan? Sa bahay, sa school, sa job, working place, no? Sa barangay, sa family. Meron pong locational yung area. Meron pong spiritual na area. Para dito, dapat meron po tayong detalyadong plano. Input naman, factors of input, ano po ang kailangan natin? Wala na po ito. Words of God and prayer. Tapos 1, 2, 3. Words of God and prayer and fellowship. And then tapos yung ministry. Kasama ng evangelism. So, patating sa yung evangelism. Kunwari, yung area natin, family evangelism na. Anong sinabi ng Bible tungkol doon? Ano pang maring ating prayer? So, kailan po yung fellowship, counseling, ministry. So, tapos, gagawa tayo ng yung proseso, day-to-day task, yung measurable output. So, feedback na. Kaya po, kung meron po tayong goal,
Meron po tayong goal. One, two, three. Konting baba na lang po yung sound. Baba na lang po yung sound. Okay. Thank you po. Meron pong area kung saan-saan po tayo. Ano pang gore? Ito, heavenly gore. Ano pang itsura ko sa kanyang iktalawang pagdating? Yung area, meron po tayong target. Tapos, para tuparin yung target, kailangan yung system. Ayon sa yung SMART process, kailangan nating gawin yung mga system, mga day-to-day task. Tapos ito pa yung nagiging daily yung trabaho po natin. Tapos dapat meron po tayong feedback regularly, monthly o weekly. Sa day-to-day task naman, yung priority ay importante. Bible reading, dapat unahin natin. Dapat bigay na lang yung prioridad. Fellowship, dapat bigay natin yung prioridad. Kung may evangelism, dapat bigay natin yung prioridad. Kaya reverse core planning. So para mas naging maayos yung ating planning, anong sinabi nila? Reverse core planning. Ibig sabihin po, reverse core setting process. Set course like never before, like this. Una, i-verify, i-clarify your goal. I-illustrate nyo po yung goal nyo ng mabuti. Para nakaabot sa goal, meron pong step 3, target 3. Target 3 naman, malapit na ang goal. Kaya kung malapit na yung itsura ko, malapit na ang goal, pero hindi pa nasa goal na. Ano ang naging itsura ko sa target 3, step 3, na malapit sa final goal? Ano pang naging itsura ko sa target 2, na malapit sa target 3? Kung sinabi natin ito 100%, kung ito pa yung 100%, 90%, 80%, 50%. So ngayon dito na po tayo mga 30, 20. Kaya ano pang naging itsura ko? Naging 90, naging 80, naging 50. Okay po, parang ganun po. Backward to the present to figure out how to make it happen. Your ideal goal, step 3 muna gagawa, step 2 tapos kasunod, step 1. Kaya ngayon dapat ganito. Naintindihan po? Kaya ngayon meron pong day-to-day task na. Day-to-day task. Para sa day-to-day task. So ngayon araw, maraming kailangang gawin. Brain dumping muna daw po, So listahan muna yung mga kailangang gawin ngayon araw lahat. Anong ibig sabihin? Para sa paggawa ng mga day-to-day task. Brain dump is technique used to clear your mind by writing down everything you need to remember. It can be helpful when you are feeling overwhelmed and stressed, and when you want to get organized.
when your mind is cluttered and it's difficult to focus and think straight. Kaya isusulat na lang yung lahat ng kailangan sa inyong isip sa ngayon araw, ngayon week. Kasi kung hindi, nalilito daw tayo, nahirapan daw tayo sa mga gaawin, mga planning. Kaya isusulat muna. How to brain dump effectively start by sitting down, quiet place with notebook and pen. Take a few deep breaths, relax your mind. Again, write down everything that is buried in your mind lately, no matter how big and small. And don't worry about grammar daw po. Once you are done, it is time to review what you wrote and start creating a plan of action. After brain dump, and so you should feel better. And then tapos, what do you do with all of that information? The best place to start, organizing. Spend some time grouping, categorizing your list. Organizing, grouping, categorizing yung mga list. So kaya Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. Huwag kayong magbalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pangitan ng panalangin, pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi maabot ng pag-iisip, ang mga ingat ng inyong puso, ang mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sila naman, ginagawa nila ito para sa kanyang sariling pakinabang, pero tayo naman po, hindi para sa ating sariling pakinabang, kundi para sa Panginoon. Kaya ito pa ay nagiging listahan ng ating prayer. Ngayon araw, Panginoon, ngayon week, Panginoon, ganito po ang kailangan gawin ko. Meron pong mga maliit na bagay na ganito. Panginoon, pakigabay niyo po ako para luwahatin ang inyong pangalan sa pamamagitan ng pamumuhay ko, para tuparin ang tungkulin ko, kalooban niyo ng maayos para sa inyong kaluwahatian. Kaya huwag kayong mabalisa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay, big and small, sa pangitan ng panalangin, pagsamo na may pagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, dahil meron akong panibagong buhay para sa inyo. Ipaalam nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Panginoon, tulungan nyo pa ako kung ano pa ang kalooban nyo, para malaman ko inyong kalooban, ang kapayapaan ng Diyos, ang hindi maabot ng pag-iisip, ng mag-ingat ng inyong puso, ang mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya, yung pang proseso. Kaya chapter 3:6, lahat ng inyong mga lakas, siya inyong kilalanin, itutuwid niya ang inyong mga landasin. Sa lahat ng inyong mga lakas, siya inyong kilalanin, itutuwid niya ang inyong mga landasin. So, lahat ng inyong mga lakad. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Matthew chapter 6, verse 33. Sa lahat ng inyong mga lakad, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Kaya sa linggo naman po, wala na iba, Panginoon, sa pagtitipon. Lalong-lalo na linggong umaga. So yung mga ibang bagay sa gilid na, sa tabi na, lahat. Ang lahat ng mga bagay na ito, pawang idirakta sa inyo. Kaya po, unang Thessalonica chapter 5, verse 15 to 22, tiyakin ninyo ng ang sinuman, huwag gumanti ng masama sa masama, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa-isa sa lahat. Magala kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay, nagpapasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Para sa huwag ninyong patay ng nyingas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, kundi subukan ninyo ang lahat ng bagay
Panghawakan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Subukin ninyo ang lahat ng bagay. Panghawakan ninyo ang mabuti lang. Layuin ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Meron pong mga dapat natin, mga bagay na dapat natin gawin ngayon araw. Meron pong dapat natin iwasan. Meron pong mga bagay na dapat natin iwasan. Mga listahan ng mga dapat iwasan din po ay importante, no? So para sa ating sa Christian, sa pamilya, sa school, dapat itong iwasan. Listahan ng mga dapat natin iwasan. Listahan ng mga dapat natin tuparin. Kaya sa lahat ng bagay, no, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay, nagpapasalamat kayo sa loob ng Panginoon, kalooban ng Diyos. Kaya po, malapit na po ang pagdating niya. Yung bawat araw ay importante. Kaya po, ito po ay urgent important matrix. Urgent important matrix. Do it right away. Do it soon. Delegate or reschedule. Avoid and ignore. Do it right away. So ano po yun? Ito pang pinaka-importante, yung pinaka-urgent na. Sa lahat ng kaluluwa, ano pang pinaka-importante at saka pinaka-urgent? Ano pang pinaka-importante ang pinaka-urgent? Sa lahat ng kaluluwa? Ano po yun? Ano po? Kaligtasan, di ba? Kaligtasan po, ano? So ito pang pinaka-importante, pinaka-urgent. Kaya sa mata ng Diyos, ayon sa katotohanan ng Biblia, ano pang pinaka-importante, pinaka-urgent? Meron pong mga bagay na dapat natin tapusin. So Bible reading naman, kahit sa anumang sitwasyon, dapat tapusin. Fellowship naman, kahit sa anumang sitwasyon, dapat umattend. Araw-araw, dapat may daily task para sa, ano po, evangelism, ministry ng Diyos. Tapos, kaya yung listahan kanina, na ipalist muna, tapos categorizing, so area, tapos ano pang importante talaga, pinaka-importante sa taas, ano-ano. Tapos, kailangan natin ilagay ito sa time schedule. So, kailangan time blocking daw. Time blocking. So, to maximize your energy cycle. To focus well. Ito pang ginawa ng mga tao, araw-araw, putol-putol, mga watak-watak na yung lakat nila. So, time blocking naman, maging ayos na po. Ayos na. So, distracted multitasking. So, yung multitasking, hindi na kaya daw sa mga tao, kaya dapat maayos na po yung time schedule. So, kaya po, gagawa tayo ng isang, sample. So, ito pa ang isang sample. God, best children of God who give place to my Lord. Yung statement naman, maring naging iba-iba po konti, pero ano pang itsura ko sa harapan ng Panginoon Jesus? Area naman, house, family na. So meron pang iba-ibang area. So ito, sample lang po. Input, words, prayer, fellowship, ministry, evangelism, words. Mananampalataya ka sa Panginoon Jesus, maliligtas ka. Ikaw ang inyong sambahayan. Ito ang Bible verse na hinahawakan ko. Igalang ang inyong magulang sa Panginoon. Prayer. Yung prayer naman, mas maganda po kung meron po tayong written prayer. Merciful Heavenly Father God, I thank you for saving me, a miserable sinner who deserved to go to hell. So tapos, dito po sa, please have a mercy on the unsaved members of my family so that they may be saved. I pray especially for my mother. Help my mother's heart to be a good heart, to seek
the truth. Please help her to discern first teachings and guide her to open her heart to the true gospel. I know that nothing is impossible with you. We eagerly rely on your power. And ganito po. So, ito pang naging isang sample po. Sample. So, kaya, gagawa kayo ng mga ganitong plano ayon sa area. So, Roma chapter 12. Buksan po natin ang Biblia, Roma chapter 12. Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo na alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, ay kasiyasya sa Diyos na siyang inyong makatuwirang paglalingkod. Huwag ninyong tularan ang mga sanibutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kasiyasya ang lubos na kalooban ng Diyos. Ito pang ating spiritual worship. So, ano po, sa katawan, gamitin natin yung ating katawan para sa kalooban ng Diyos. Ihandog, ialay ang inyong mga katawan bilang handog para sa Panginoon, handog na buhay. Ibig sabihin, yung pamumuhay natin lahat sa pangitan ng ating katawan, dapat kalugot-lugot sa Diyos. Tapos, para dito, huwag ninyong tularan ang sanibutang ito, kundi magbago kayo sa pangitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yung isip natin, yung puso natin, kaya meron pong spiritual area, meron pong mental area, meron pong physical area, lahat. Yung buong buhay natin, dapat ihandog natin ng mabuti. Ito pang mga area, mga physical area, mga mental area, mga spiritual area, lahat. Dapat meron po tayong mga ganito. Kaya step 3 naman, 50% of family and relatives in heaven. Ibig sabihin, heaven, ibig sabihin mo, sa langit na, hindi po, ligtas na. 25% family and relatives in heaven, ibig sabihin, ligtas na. 10%, target 1, 2, 3. More than 50% yung mga family relatives in heaven na, yun pang maging final core. Kaya step 3, para naging step 3, dapat may step 2. Naging step 2, dapat may step 1. Ngayon, target 0, anong sitwasyon? Kaya para umabot tayo sa target 1, target 2, day-to-day task. Magkaroon tayong prayer time, magkaroon tayo ng oras para sa papahagi ng message o mensahe sa kanya, station, kung meron pong Bible seminar, flyer, ano-ano. So, yun po. Para dito, counseling, regularly. Kaya po, counseling naman, ibig sabihin Christian Living Counseling po, no? So, kaya po, sana gagawa tayo ng ganitong detalyadong plano. Siyempre, ito pa ay mas seryosong bagay kaysa pagtatayo ng mga gusali lang o makamundong mga negosyo lang, kundi pati ito pa ay spiritual na heavenly goal natin sa harapan ng Panginoon Jesus. Talagang malapit na po ang kanyang pagdating. Hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng Bible study tungkol sa iyong ating buhay Kristyano, alinsunod sa inyong kalooban, para magkaroon kami ng mga goal tsaka plano, target ng maayos. Bigyan mo kami ng inyong karunungan upang tuparin ang inyong kalooban ng mabuti sa pangitan ng aming buhay. So, kaya wala naman po yung ibang goal sa aming buhay. Sana kami po ay nagiging mabuting anak sa inyong ikalawang pagdating.
Tapos para dito, araw-araw, meron po kaming mga gaawin na pakibigyan mo kami ng inyong gabay, karunungan, upang magkaroon kami ng mga sigasig, tapos mga gaawin ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian. So araw-araw, yung pinaka-importante, pinaka-urgent na bagay para tapos nito, gabay niyo po kami ng mabuti. Tapos yung mga hindi importante na walang kabuluhan na bagay, na para ito natin iwasan lahat, pakitulungan niyo po kami sa pangitan ng Espiritu Santo at inyong banal na salita. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, hanggang dito po.